in these simple words I say. Let everything that is within me bless your holy name. I worship you, oh God. And that's all I want to say. Let everything that is within me, oh, bless your holy name. I worship you, oh God. That is all I want to say. I worship you, oh God. That's all I want to say. I worship you, oh God. That is all I want to say. I worship you, O Lord. Yan po ang pamagat ng ating awit bago tayo mag-start sa ating daily devotional. Magandang umaga at magandang araw muli sa lahat ng ating mga kapatid na tumatangkilik dito po sa daily devotionals natin. At ngayon ay katapusan ng September 30, 2020, and today is Wednesday. At punong-puno na naman ng biyaya, mga espiritual na biyaya ang araw na ito, sapagkat pagkatapos po nito, mamayang hapon meron tayong hope hour, mamayang gabi ay tutuloy naman ang Hebrews podcast ng ating youth arm ng Jesus the Living Gospel, ang Zero Gravity. Kumusta po kayong lahat at salamat po. Alam ko na nagsisilbing pagpapala ang ating devotionals na ito. Kaya kung kayo po ay pinagpapala nga po sa mga devotionals, i-share nyo po ang ating mga online broadcast sa inyong mga FB accounts. Makasakaling kung paano kayo pinagpapala ay mapagpala din ang inyong mga kaibigan, maaring inyong mga kaklase, katrabaho, kaopisina, o mga mahal sa buhay. So bago po ako start at i-present ang salita ng Diyos, inaanyayahan ko po ang bawat sa inyo na samahan ako sa panalangin. Let us pray. O our God in heaven, we honor you, we glorify you.
You are our God and we worship you. Our hearts are ready again to receive what you have prepared for us, your children. Nag-expect uli kami, Panginoon, ng mayamang mong biyaya na manggagaling sa inyong salita. Salamat dahil bibigyan mo kami ng espiritual na kaunawaan. Bibigyan mo kami ng kagalingan sa aming mga sakit karamdaman. Bibigyan mo kami ng sagot sa aming mga tanong, probisyon sa aming mga pangangailangan, at kalakasan sa aming mga kahinaan. Maasa kami ng araw na ito ay magiging araw ng mayamang mong biyaya. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ang nais ko pong i-share ngayong umagang ito ay ang topic na ang title ay Binding the Strong Man. Binding the Strong Man. At magbabasa tayo ng mga key passages sa Bible. At ang babasahin natin ay hango sa Luke chapter 11, beginning verse 18 hanggang 26 sa New International Version Bible. Let us read. If Satan is divided against himself, how can his kingdom stand? I say this because you claim that I drive out demons by Beelzebul. Now, if I drive out demons by Beelzebul, by whom do your followers drive them out? So then, they will be your judges. But if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man, fully armed guards his own house, his possessions are safe. But when someone stronger attacks and overpowers him, he takes away the armor in which the man trusted and divides up his plunder. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. When an impure spirit comes out of a person, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then it goes and takes 7 other spirits more wicked than itself, and they go in and live there, and the final condition of that person is worse than the first. As Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, Blessed is the mother who gave you birth and nursed you. He replied, Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. As the crowd increased, Jesus said, This is a wicked generation. It asks for a sign, but none will be given except the sign of Jonah. So hanggang 30 po ang babasahin natin. For as Jonah was a sign to the Ninevites, so also will the Son of Man be to his generation. Blessed be the reading of the Word. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Ang simula nitong ating binasa ay nasa verse 18 hanggang verse 26 supposed to be, pero nabasa natin hanggang verse 30 of Luke chapter 11. And the topic for today is binding the strong man. Binding the strong man.
So sa verse 14, Jesus was driving out a demon that was mute, sabi po. When the demon left, the man who had been mute spoke, and the crowd was amazed. But some of them said, by Beelzebul, the prince of demons, he is driving out demons. So sinasabi nila, ang gamit niyang kapangyarihan ay ang kapangyarihan ni Beelzebul, at si Beelzebul ay prinsipe ng mga demonyo. At ang sabi ng mga tao, yun ang ginagamit niyang kapangyarihan. Others tested him by asking for a sign from heaven. Jesus knew their thoughts and said to them, any kingdom divided against itself will be ruined, and a house divided against itself will fall. If Satan is divided against himself, how can his kingdom stand? O nga naman, kung ang gamit ay kapangyarihan ni Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo para magpalayas ng demonyo, paano nangyari yon? Because a kingdom divided against itself will fall. If Satan is divided against himself, how can his kingdom stand? And Jesus said, I say this because you claim that I drive out demons by Beelzebul. Now, if I drive out demons by Beelzebul, by whom do your followers drive them out? So then, they will be your judges. But if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you. Tapos, yung topic natin, binding a strong man, ay nasa verse 21. When a strong man, fully armed, guards his own house, his possessions are safe. But when someone stronger attacks and overpowers him, he takes away the armor in which the man trusted and divides up his plunder. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. So, yan po ang turo ng Panginoon. Kung ang gamit ko ay ang kapangyarihan ni Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo para palayasin ang isang demonyo sa katawan ng tao, paano tatayo ang kingdom ni Satan kung ang gamit na kapangyarihan para sirain ang kanyang gawa ay kapangyarihan din niya? Kaya sabi niya, hindi tatayo yon. Then, gumawa siya ng example na kapag ang strong man, armado, binabantayan niya ang kanyang ari-arian, at habang binabantayan niya, siya ay safe. Pero pag may pumasok na mas stronger than the strong man, i-overpower siya. So, pinapakita doon ng Panginoon, so gaano mang kalakas ang puwersa ng demonyo, ang puwersa ng Diyos ay laging mas malakas sa puwersa ng demonyo. Hindi kailanman naging under ang power ng Diyos sa power ng demonyo. Kung si Satan ay strong man, merong stronger than the strong man. Yan ang sinasabi ng Panginoon. And the Lord Jesus Himself is stronger than the strong man. Mas malakas siya kesa sa strong man na tinutukoy niya sa istorya. So Jesus broke the power of Satan and bound him and cast him out. So, yan po ang ginawa ng Panginoon Jesus. Dahil mas makapangyarihan siya, mas makapangyarihan ang kanyang kapangyarihan laban sa kapangyarihan ng kaaway, siya ay itinali at
ang kaaway ay tinalian at ito ay kinast out, pinalayas. Nakita nyo yung mute, hindi makapagsalita. Nung binind out ni Lord, nung kinast out ni Lord, ang spirit sa kanyang katauhan ay biglang nagsalita. So as Jesus was preparing to lay down His life to redeem and restore man, ano po ang sabi ng Panginoon nung inihahanda na niya ang kanyang sarili, na ibibigay na niya ang kanyang buhay para tubusin ang tao at para i-restore ang tao? Ang sabi ng Panginoon sa John 12:31, at nais nating basahin yung John 12:31. Ang sabi po niya, "Now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out." Now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out. John 12:31. At sa scripture na ito, mga minamahal, ang Panginoon Jesus, He was referring to the immediate result that would take place as a result of His death and resurrection. Nung kinote niya po ang John 12:31, ay ang ibigay na kahulugan ng Panginoon ay ang immediate na resulta na mangyayari sa kanyang kamatayan at sa kanyang resurrection, sa kanyang pagkabuhay na muli. Kasi because of His death and resurrection, sinasabi niya, ito na yung judgment ng mundo, at ang prince of this world be cast out. Matatapos na ang kanyang kapangyarihan. So the very moment Jesus rose from the dead, alam naman natin ang istorya ng Panginoon, hindi nagtapos doon sa namatay lang siya. Ang istorya ng Panginoon Jesus ay nagtapos doon sa pagkabuhay niyang magmuli at ang kanyang pag-akyat sa langit at pag-upo sa kanang trono ng kanyang Ama. So, ito pong scripture na binasa natin ay tumutukoy sa panahon na ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon Jesus. The prince of this world was cast out. Kaya nga, ang sabi niya sa John chapter 15, O death, O kamatayan, nasaan ang iyong kamandag? Nasaan ang iyong kapangyarihan? O death, where is your sting? Nasaan ang iyong kamandag? Sapagkat ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli ay sumisimbolo sa John 12:31 na hinatulan na ang mundo at ang prinsipe ng mundo ay itinapon na. Ibig sabihin, hinatulan na sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli. Satan's power over man has been broken. Jesus has destroyed the works of the devil. Ang lahat ng plano ng kaaway sa tao ay winasak na ng Panginoon. Ang lahat ng plano ng kaaway sa bawat mananampalataya ay tinapos na ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Ano-ano yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin na isinama sa winasak ng Panginoon? The power of sin, ang kapangyarihan ng kasalanan, ang kapangyarihan ng sakit, ang kapangyarihan ng kamatayan, the power of sin, sickness, and death has been broken. Hallelujah! Because Satan is a liar. Hindi siya kailanman makapagpapatuloy
na sirain ang mga plano ng Diyos sa atin sapagkat ang kamatayan at pagkabuhay na muli ng Panginoon, ang kapangyarihan ng kasalanan, sakit at kamatayan ay winasak na. He never has been and never will be in control of the kingdoms of this earth. Never na at one time, never na nakontrol niya ang kingdoms of this earth at never na makokontrol niya. So past and present, never that Satan will be in control of the kingdoms of this earth because Jesus, our Lord, cast him out. His power has been broken. Hallelujah. Ang kapangyarihan ng kaaway sa buhay mo at sa buhay ko ay sinira, winasak na ng Panginoon. Ang ating Panginoon Jesus sa pamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. So before Jesus ascended into heaven, sinabi po niya ang isang assurance, isang kasiguruhan, pangako sa kanyang mga disipulo para maunawaan ng kanyang mga disipulo. Ano bang meron kayo? Ano bang meron tayo na naniniwala sa Panginoon Jesus? Ano bang iniwan niya sa atin na pangako bago siya umakyat sa langit at umupo sa kanang trono ng kanyang Ama? Ito po yung tinatawag nating mga huling pangungusap ng Diyos ng ating Panginoon Jesus bago siya tuluyang umakyat. Ang mga salitang nasa Matthew 28:18 and 19, ano po ang sabi doon? All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Matthew 28:18 and 19. Ang unang bahagi sa ating binasa po ang aking nais lagyan ng emphasis, no? All power is given unto me. Ang nagsasalita po rito ang Panginoon Jesus. Lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa. So inuulit lang natin, walang natirang kapangyarihan na ibinigay kanino man o ibinigay sa kaaway. Dahil ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa Kanya. Kapangyarihan sa langit at sa lupa. At ang kapangyarihan na yan ay ibinigay sa atin. Ni-restore ang dominion, the power and authority sa ating mga anak ng Diyos, ang church, ang body of Christ. Kaya ang ating position ay position of strength, position of power, position of authority. Hindi na makakalas ang pagkakagapos doon sa strong man. Dahil dumating ang stronger than the strong man. At ang tinutukoy natin stronger than the strong man ay ang ating Panginoon Hesukristo. So like a mighty conqueror, Jesus ascended into heaven in great triumph. Ang kanyang pagbabalik sa Ama, pag-akyat sa langit, ay pag-akyat ng pagtatagumpay. Hindi siya bumalik sa Ama na talunan siya. Hindi siya bumalik sa Ama o sa langit na siya ay hindi niya na-accomplish ang kanyang layunin kung bakit siya naparito in the first place. Like a mighty conqueror. Kasi nung araw, ang istorya, kapag ang isang kingdom, ang king, kasamang kanyang army, ay lumusob sa isang kingdom at tinalo nila ang kapangyarihan ng isang kingdom, ang gagawin ng king na nanalo, yung conquering king, ay tatalian lahat ang mga captives
mula sa kingdom na yon at ipaparada nila, ipoprocession nila ang mga tauhan. Kung buhay pa yung hari sa time na yan, isasama yung hari ng kingdom na yan at lahat ng kanyang mga tauhan ay nakagapos sa leeg, nakagapos sa kamay, at yung conquering king ay ipoprocession niya, ipaparada niya sa buong kingdom ang lahat ng na-conquer niyang mga strongman. Ganyan pong ibig sabihin niyan. Yung itong mighty conqueror. Like a mighty conqueror, nung umakyat ang Panginoon Jesus sa langit, umakyat siya in great triumph. Bumalik siya sa Ama na nagtagumpay. Hindi siya bumalik na isang talunan na tagapagligtas. Kaya nga po yung sinasabi kong nag-processional sapagkat ipinakita ng conquering king, yung mighty conqueror, ang kanyang kinonquer na kingdom. Ay nakasulat po yan sa Ephesians 4:8. Ang sabi doon, therefore it is said, when He ascended on high, He led captivity captive. He led a train of vanquished foe, and He bestowed gifts on me. Sinasabi, ipinakita niya ang lahat ng kanyang ang lahat ng kanyang kinonquer na mga kings and kingdoms at mga tao. So throughout the Word of God, sa buong salita ng Diyos, ang praise po, ang isang linyang makikita natin, He led captivity captive. It refers to what? To a victory procession. Yung sabihin ng He led captivity captive. Nang ibig sabihin ng He led captivity captive ay tumutukoy sa isang victory procession na pagkatapos ng great battle na napanalunan, where the conquering king leads a procession of captives he has taken, along with the spoils of war, back to his own kingdom. Maliban doon sa ang conquering king ay ipoprocession niya ang lahat ng mga kings at ang kanilang mga tauhan para sabihin niyang talo na lahat sila at siyang nagtagumpay. Kasama yung mga spoils. Ibig sabihin ng mga spoils, yung lahat ng mga nakamkam, nabawi, ng mga ari-arian na ililipat na mula sa kingdom nung kanilang tinalong hari palipat sa kingdom nung nanalong hari. So talaga ipinapakita po dyan sa Ephesians 4:8 na binawi lahat ng Panginoon Jesus mula sa kamay ng kaaway ang lahat ng ninakaw niya, lahat ng kinuha niya sa atin. Ibabalik lahat ng Panginoon ang lahat ng ninakaw ng kaaway because He came to steal, to kill, and destroy. Naparito ang kaaway para magnakaw, pumatay at mangwasak. So lahat ng ninakaw niya sa atin, lahat ng nawala sa atin, na napunta sa kanyang kaharian, nilusob ng ating Panginoon Jesus ang kanyang kaharian because He is stronger than the strong man. Na-conquer niya yung kingdom ng ating kaaway, iginapos niya lahat ang mga strong man, at binawi ang lahat ng spoils, binawi ang lahat ng ninakaw na ari-arian, at nung pabalik na yung conquering king, ay nakagapos ang lahat ng mga na-conquer niyang mga tao at daladala na yun ng kanyang mga tauhan ang lahat ng nabawing nakaw. So yun po ang ibig sabihin ng He led captive. So Jesus faced Satan and
Jesus defeated him. Nagkaroon na po yan ng enkwentro. Nagkaroon na ng encounter. At alam natin kung sinong nanalo sa encounter. He broke the power of sin. He broke the power of sickness. He broke the power of death. Na ginawa ng kaaway laban sa atin. Kaya sabi sa Colossians, and I want to close in this last verse natin ngayon, Colossians 2:15. And having disarmed the powers and authorities, He made a spectacle of them, triumphing over them by the cross. Colossians 2:15. At nung dinisarmahan niya ng kapangyarihan ang mga authority, ang mga kalaban, meaning the powers of darkness, anong ginawa niya? He made a spectacle of them. Public spectacle. Ibig sabihin nun, pinakita niya, present niya sa tao na natalo na niya ang strong man sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. So tayo na mga anak ng Diyos, tayo na mga sumusunod sa Panginoon, tayo na mga naglilingkod sa Kanya, tayo na mga anak niya, ay mga anak ng Diyos na nagtagumpay, na pinagtagumpayan na ang lahat ng gawa ng kaaway. So tandaan po natin na bind na po yung strong man at nagkaroon ng public spectacle, ipinarada na sa public, binawi na ang mga spoils, binawi na ang lahat ng mga nakaw, binawi na ang lahat ng nawala sa iyo at nawala sa akin, at dahil nagtagumpay na ang ating Panginoon, ang ating Hari, pabalik sa ating bayan bago siya umakyat sa langit, dala na niya ang lahat ng ninakaw ng kaaway para ibalik sa mga tunay na nagmamay-ari. So bantayan po ninyo, itong season na ito ay season na ibabalik ng Diyos ang lahat ng mga nabawi mula sa kamay ng magnanakaw. He came to steal, to kill, and destroy. But Jesus came to give us life to the fullest. Buhay na ganap at kasiyasiya. Purihin ang kanyang pangalan. Amen. And so before we end, mga minamahal, again, meron tayong declaration for today. Sabihin natin ang mga katagang ito. At Calvary, Christ disarmed every power and authority of the enemy to operate in my life. I will walk in the freedom He purchased with His blood. Amen. One more time. At Calvary, Christ disarmed every power and authority of the enemy to operate in my life. I will walk in the freedom He purchased with His blood. Amen and amen. Yan po ang ating declaration. Tayo ay pinagpala na ng Diyos. Amen. Dinisarmahan na ang kapangyarihan, ang authority ng kaaway. Hindi na siya pwedeng mag-operate sa mga buhay natin. Tayo ay lumalakad na sa kalayaan na ang pinambili ng Panginoon ay kanyang mismong dugo, ang kanyang mismong kamatayan. At ikaw ay pinalaya ng Diyos, kaya ganap ka ng malaya. Purihin ang pangalan ng Diyos. Maraming salamat po. At wag nating kalilimutan, meron po tayong Hope Hour mamaya, 1:30. At meron din tayong Hebrews Podcast mamayang 7 p.m. Kung ito pong mga online services natin ay nakakatulong sa inyo, napapakinabangan ninyo,
pwede nyo pong i-share sa inyong mga kakilala para kung ano po ang blessing na natatanggap nyo, pwede din nilang matanggap. Maraming salamat po. Ito po si Bishop Rene Alog again, and see you later. Shalom. I worship you, oh God. My heart wants to confess this love I have for you. In these simple words I say, let everything that is within me bless your holy name. I worship you, oh God. And that's all I want to say. Let everything that is within me, oh, bless your holy name. I worship you, oh God. That is all I want to say. I worship you, oh God. That's all I want to say. I worship you, oh God. That is all I want to say.